Kaya lagi tayong mababantay, no? Kasi isa talaga sa mga salita ng Panginoon, no? Dito sa about hypocrisy. Dito sa mababasa natin sa Lucas chapter 11 verse 37 hanggang sa 54 na yan, no? Sa verse 54. Ito yung mga warning, no, na mga ginagawa, no? Or kumaga bababasa din natin dito sa chapter 12, no? Verse 1 hanggang sa verse 3. No, patungkol ito sa mga pagiging hypocrisy, no, na dapat nating bantayan, no? Na gumagawa kunwari tayo ng mga ito mga mga warning ito or mga sinasabi ito ng ating Panginoon patungkol sa mga Parisiyo. Pero yung mga ginagawa ng mga Parisiyo is ginagawa rin natin, hypocrisy, no? Na gumagawa sila ng mga ganito mga bagay nito, pero sa loob pala nila is puno sila ng kasalanan at saka pangpandinlang, no, at pandaraya, no? So hindi nila binigyan ng pansin yung pag-ibig ng Diyos, no? Pag-ibig ng Diyos at totoong yun nga, no? Hustisya, pag-ibig ng Diyos at hustisya. So maraming mga tao gumagawa niyan nito, no? Especially sa mga Kristiyano. Hindi ako nagsasabi dun sa labas kasi ang Diyos na yung dun sa labas. Ito ay para po sa mga Kristiyano. Kung mayroon mo pong mga tao na sa labas, let them in, no? Hayaan mo po sila pumasok at makinig. At susunod, kung makarelate man sila is let them, no, makarelate. Kasi marami ding mga tao sa labas. Ang ibig kong sabihin na labas, ito yung mga tao, no, na hindi sumasampalataya sa Panginoon ba, kunwari, no? Kung hindi sumasampalataya sa Panginoon, like ng mga tao, no, na namumuhay pa sa mga mundo, no, lalo na sa mga tao, no, na gumagawa ng kumbaga mission or pagtulong or pagbigay ng mga pagkain or anumang mga tulong or mga ayuda sa kapwa nila, pero hindi nila ginagawa yon para parangalan ng Panginoon, kundi yung sarili nila. Yun yung mga tao, no, na ginagawa nila. Yun yung mga tao, no, na hindi kumikilala sa Panginoon at hindi alam kung ano yung salita ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon at utos ng Panginoon at salita ng Panginoon. So itong mga salita nito is pagtungkol ito sa mga Kristiyano. Hindi ko sinasabi, no, na baka nakalimutan nyo lamang. So basahin nyo po dito sa Lucas chapter 11 verse 37 to 54, then chapter 12 verse 1 to chapter 3, or hanggang na ba yan sa katapusan sa verse ng chapter. So patungkol po ito sa hypocrisy, no? Lagi nating babantayan kasi ito po yung hindi napapansin. Kasi marami mga tao, no, na ganito. Kunwari, halimbawa, no, mga tao na papakita na sila ay mga Kristiyano, galing pagsamba, tapos pag-uwi nila is dala-dala, bit-bit pa nila kunwari ng mga Biblia, pero yung sa puso nila at isip nila, siguro hindi nyo ito mamamalayan. Pero dala bitbit nyo yung Biblia nyo, tapos dadaan kayo sa maraming mga tao, tapos yung sa puso nyo, ano yung laman sa puso nyo? Gusto ko makita sa mga tao na ito na relihiyoso ako, na makadiyos ako. Yan yung mga bagay na yan. Ito yung mga bagay, no, na hindi napapansin ng isang tao, no, na siya pala ay nagkakasala sa puso, no? You're not serving God, no? Hindi ka naglilingkod sa Panginoon kundi for your own God, Satan. Kasi interest mo yung iniisip mo, sa oras, dalawa lang kasi yan. Kung gagawa ka ng isang hakbang, no, na upang ang Diyos ay paglingkuran, kilalanin mo ang Panginoon at siya lamang ang Diyos mo. Kung ang isang bagay, no, kung gagawa ka ng isang bagay, no, na hindi kumbaga gagawa ka ng isang bagay, no, na sa puso mo para lamang makita ka ng mga tao na ganito, Kristiyano ka or nagsisimba ka or makadiyos ka, yun yung puso na yan, ay hindi yan maganda, no? Yan nga sinasabi dito sa Lucas chapter 16 verse 15, di ba? Ano sabi dito sa 16 verse 15, no? Kinsa ka sa 15. Nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tao, apan nasayod ang Dios sa inyong mga kasing-kasing. Kaya ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo, walay bili sa atubangan sa Dios. So, kayo na po yung mag-translate niya, no, sa chapter 16 verse 15 ng Lucas, no? Nakikita tayo, no, na para bang nagpakamatuwid tayo sa harapan ng mga tao. No, nagpakamatuwid tayo sa harapan ng mga tao, pero alam ng Diyos na nasa puso natin. Malilin lang mo yung sarili mo, pero ang Diyos hindi. Ito yung continuation sa Lucas, no, chapter 11 hanggang sa 12. Lagi niyong babantayan ito kasi ito yung sabi na babala ng ating Panginoong Jesucristo, di ba, sa chapter 12, ano sabi niya dito sa chapter 12, no, na magbantay kayo sa libadura or sa papaalsa ng mga Parisiyo, which is hypocrisy.
di ba? Pampaalsa o ribedura, na magbantay kayo sa mga pampaalsa ng mga Parisiyo, which is hypocrisy. Yung pagpakaroning nun sa Bisaya, no? Pampaibabaw or yung hypocrisy, yung pampaibabaw or yung hypocrites, yung pagiging hypocrites. Ano sa Tagalog yan? No? Lagi niyang babantayan ito, especially sa mga Christian. No, maraming mga tao diyan, no? Huwag niyo sana itong masamain, no? Sinasabi ko, ito yung katotohanan kasi may mga bata, kunwari, kahit may mga anak, may mga tao rin na anak ng mga pastor, alam nila, no? Anak sila na pastor, maka-Diyos na kami. Taas noon na kasi sila, kasi ano nga, nagsiservisyo sila sa Panginoon, naglilingkod sila sa Panginoon. Sa tingin nila sa sarili nila, isligtas na sila. Hindi nila alam na sila ay kasapi pa o kasali pa sa maraton, no? Sa takbuhan. Bawat isang tao, no, na mananalo is bawat isang tao na sumasali sa takbuhan or maraton ay makakatanggap ng gantimpala according sa kanyang mga nagawa or sa kanyang mga basta nagawa, yun na yun. Ito yung laging babantayan, no? Huwag kang mag-expect, no? Just continue to focus God, no? Kasi lagi bang sabi ng ating Panginoon, no? Trust in me, trust the Lord, no? I-focus natin siya kasi dito yung mga mata mo is kumbaga nakapokus sa kanya. Kasi dito sa mundong ito, temporary lang tayo. Ang katawang lupa na ito, babalik sa libingan, mamatay, ilibing. Yung buhay pagkatapos nito, walang hanggan, no? Yun yung babantayan natin. So, lagi nyo babantayan, especially mga Christian, lalo na sa mga pastor. Alam ito ng mga church leader, ng mga pastor. Bakit hindi ito sinasabi nila? Nakikita nila yung mga tao. Kasi nga, minsan yung mga pastor is tumatanggap din, no, ng mga parangal sa kanilang sarili. No, halimbawa, nagsasabi sila ng ganito. Yung mga tao rin, pinaparangalan sila, hindi nila alam na yung mga bagay na yan ay hindi sa kanila yan, kundi sa Panginoon. Bakit ka tatanggap ng mga papuri sa mga tao? Sino ka ba? Diba? Messenger ka lang, mensahero ka lang. Tagadala ka lang ng sulat para sa mga tao. You are the living message, no? Salita ng Panginoon. Mag-ingat po tayo. Kasi tayo po ay naglumalakad, no, sa daan na hindi natin alam na puno ng mga patibong. Hindi natin alam na hindi makikita ng mga patigong. Lagi tayong inatake. Ito yung mga babantayan ng mga Kristiyano, lalo na sa mga kabataan, no, na hindi talaga alam. Minsan nagpapakitang tao lamang, no, na sila ay makita na Kristiyano, may takot sa Diyos, nagsasamba, at iniisip nila sa sarili nila, no, na ligtas na sila, pero alam ng Panginoon, no, nasa puso at isip na tao, alam na sa puso. Kaya lagi natin babantayan kasi minsan yung iniisip mo, ang siya rin magpapahamak sa iyo. Ikaw rin ang siyang magpapahamak sa sarili mo. No? Yung mga maling desisyon ng isang tao, maling iniisip ng mga tao, kasi sa oras na magdesisyon, ano yung nasa loob ng isipan mo, tatakbo yan sa puso mo. At doon sa puso niyan, mananatili yan. Pag ang nasa puso ay hindi ng Diyos, kundi para lang, kita ako sa mga tao, dala ako ng Bible dito, ganito, dala ako ng Bible, dadaan ako sa kalsada, maraming mga tao doon na tambay, nakikita nila ako, tapos maraming mga tao nakatingin sa akin na may dala akong Bible. So ang iniisip ng mga taong ito, no, na ako ay makadiyos, relihiyoso ako at ligtas na ako, na sila hindi ganun yun, no? Kasi pag oras kasi yung mga ganun ang iniisip natin ay hindi po maganda yun, no? Gagawa tayo ng isang hakbang, no, na ang Diyos ay purihin, hindi sa sarili natin. Huwag tayo mag-isip ng kahit ano ng mga negatibo or positive na hindi naman para sa atin, kundi para sa Diyos, no? Kasi maraming mga tao, maniwala kayo sa akin, pagdating ng araw, tayo po lahat ay magbibigay po ng husay, kumbaga hatulan tayo pagdating ng araw, no? Lahat ng mga sasabihin natin, may makabuluhan man o hindi, no, haharap tayo sa Panginoon pagdating ng araw, no? Malalaman mo kung ano yung mali mo at saka tama na ginawa mo. Maraming gumagawa niyan, maraming mga tao na gumagawa rin ng mga ayuda, may mga tao, no, na gumagawa, kahit mga relihiyon, no, na gumagawa ng tulong, nagbibigay ng mga tulong, pagkain, pera, ayuda sa mga tao, pero hindi nila ginagawa ito para sa Diyos, kundi sinasabi nila ginagawa ito para sa Diyos, pero alam ng Diyos na sa puso ng bawat puso nila, alam ng Diyos na bawat puso nila na ginagawa nila yon for their own interest. Marami ring mga tao, no, na nagpipreach hindi para po i-preach yung Panginoon, kundi ipinipreach po nila ang kanilang simbahan para mag-grow, para mag-recruit ng tao. So, sa ganun na paraan, hindi ka nagpipreach patungkol sa Panginoon, kundi yung simbahan para magkaroon ka ng mga membro.
Yung ipipreach mo, ang pangtungkol sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo ang kaligtasan, hindi patungkol sa simbahan. Maraming mga ganyan, no, nagre-record no, na ganito kami, marami, ayoko ng pangalanan, no, basta marami na yan. Marami ako nakikita, marami ako narinig, ganun. Ayoko ng pangalanan. No? So, kung magpipreach ka, kung mangangaral ka, ipangaral mo ang salita ng Panginoon. Ang ating Panginoon Hesus Kristo, hindi yung pangalan ng simbahan mo para lamang madagdagan yung membro nyo. Hindi. Hayaan mo. Ang Diyos po yung gagalaw kung paano po siya lang nakakaalam. Hintayin mo ang araw. Halimbawa ngayon, may 10 member ka lang, 2 membro ka lang, 3 membro lang kayo. Hayaan mo. Ang Diyos yung mag-grow niyan, yung magpapalago niyan. Hayaan mo. Hintayin mo lang ang araw na ang Diyos ang kikilos. Hayaan mo lang. Dadami yan. Basta susunod ka lang sa kalooban ng ating Panginoon. Ganun lang yun. So reject hypocrisy and serve God. Truly serve God. Pag i-reject mong hypocrisy, doon tayo makapokus sa Panginoon. Pero kung ganito yung mga iniisip natin, no, na mga alam ng Diyos na sa puso natin, hindi tayo naglilingkod sa Kanya, kundi kay Satanas. Even pa no na tayo ay patuloy na nagsiservisyo sa ating Panginoon, nagigingkod sa Panginoon, sumusunod sa kalooban, sumusunod sa mga salita dito, pero yung sa puso mo ay ikaw lamang ang parangalan at hindi ang Panginoon, ay malaking kalukuhan yon. Ang Diyos na po yung hahatol sa atin pagdating ng araw. So hanggang dito na lang, maraming salamat in the Lord. Amen.